dahil sa posibleng pag-overuse po ng mga gamot na ginagamit para sa may mental behaviors or disorders, mga concerns sa mga side effects ng mga gamot na ito, at yung hindi na po pagre-respond sa mga gamot na ito. Kaya naghahanap na po ang mga doktor ng mga non-traditional po na mga alternatives para po maibsan ang mga karamdaman o mga sintomas ng mga pasyenteng ito. At napagtuunan nga po nila ng pansin itong acupuncture at acupressure na matagal na pong ginagamit ng ilang daang taon na sa traditional Chinese medicine, pati na din po sa Ayurveda, sa mga Japanese medicine at sa mga karatig bansa. Napag-alaman po ng siyensya na itong mga acupuncture at acupressure po ay nakakatulong na i-regulate po ang otomatikong paggana po ng ating katawan, tulad na lang halimbawa ng pagtibok ng ating puso, presyon ng dugo at panunaw, sa pamamagitan po ng pag-ayos sa dalawang pangunahing sistema na kumukontrol sa function na ito. So una na po dyan yung ating sympathetic nervous system o yung ating SNS na madalas na tinatawag na fight or flight na naghahanda po sa ating katawan sa pagkilos at stress. Yung pangalawa po ay yung ating parasympathetic nervous system o yung ating PNS na madalas na tinatawag na rest and digest na nagtataguyod po ng pagpapahinga at katahimikan. Maaari po makatulong ang acupuncture at acupressure para po balansihin ang dalawang sistemang ito na maaari humantong sa kabawasan po ng ating stress at pagkabalisa. Pinapahusay po yung ating mood, pinapahusay po yung ating panunaw at kalusugan ng ating bituka. Ginagawa pong mas maayos yung ating pagtulog at mas lalo po tayong nagiging kalmado at mas lalo po tayong nakakapagpahinga. Bukod pa dito ay maaari pong maimpluwensyahan ng acupuncture at acupressure po ang mga neurotransmitters ng ating pong utak. Ito yung mga chemical na mensahero na nagpapadala po ng mga signal sa pagitan po ng selula ng ating pong utak. Ito naman ay maaaring humantong sa pagbabago sa pandaman ng sakit, regulasyon ng mood, pagbawas ng pamamaga, at modulasyon ng immune system po natin. So ano ba ang mas maganda, acupuncture o acupressure? Marami pong mananaliksik na nagsasabi na mas maganda daw po yung acupuncture. Kaso lang ay kailangan po natin mag-aral at magpakadalubhasa para marunong po tayong magtusok sa mga acupressure points at hindi po tayo pwedeng magkamali kasi pwede po maging iba ang magiging reaksyon ng ating pong katawan. Kaya sa mga katulad po natin na wala naman pong ganon karaming karanasan tungkol dyan sa acupuncture points, ay mas maganda po na gawin po natin yung acupressure. Dahil non-invasive po ito, gagamit lang po tayo ng ating pong mga daliri. So ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po gawin ang acupressure po sa yin tang. Ito po ang isa sa pinaka-powerful na acupressure points. Ang yin tang po na kilala din na bilang third eye point, ito po ay isang pressure point na matatagpuan po sa pagitan po ng ating kilay. So nandito po siya banda. Ito po yung lugar kung saan po nagtatagpo yung ating tulay po ng ating ilong at saka po yung ating pong noo. So ayan, dito po siya. Ito daw pong pressure point na ito dito ay konektado po sa ating pituitary gland na kadalasan po ay ginagamit sa traditional Chinese medicine upang pakalmahin ang ating isip at damdamin, upang alisin ang stress, pagkabalisa at hindi pagtulog, upang pagbutihin ang intuition at mental na kalinawan. Pagginhawain ang pananakit ng ulo at pananakit po ng ating mga mata. Dahan-dahan po nating pindutin ang punto gamit po yung ating pong hinlalaki o yung ating pong hintuturo. Gamit po yung isang circular na motion po or steady pressure. So pwede pong pag ganun or pwede din pong i-press po natin yan. So una po ay itatap lang po natin yung point na ito 15 to 30 times. So katulad po nito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. At pagkatapos po, ay i-massage na po natin yan ng circular motions. Tulad po nito. Huwag po kalimutang huminga ng malalim at mag-exhale. Tandaan po, 3 to 5 minutes po ito. So maglagay po tayo ng alarm para malaman po natin na 3 to 5 minutes na po yung ginawa natin. So pagkatapos po tumunog yung alarm po natin ay dahan-dahan po natin ibaba yung atin pong kamay. O di ba? Nakaka-relax po talaga yon. Subukan nyo po. Mga karagdagang tip po.
Gumamit lang po tayo ng banayad na presyon dahil napakasensitibo po ng lugar na ito. Maaari din po tayong gumamit ng mga bato o kaya mga kristal para mag-pressure. Magsanay po tayo ng regular para sa pinakamahusay at magandang resulta. Pero tandaan po natin, ang acupressure po at ang acupuncture ay hindi po kapalit sa medical na panggagamot. Kung mayroon kang anumang medical na kondisyon, kumonsulta muna po sa isang professional para mas ma-evaluate ka ng mabuti bago po tayo gumamit ng acupressure o kaya acupuncture.